What is up? What is up? What is up, you guys? Dr. Momentum here. And right now, meron na naman tayong panibagong long form video. And ngayon, wala namang something special. Mag-watchlist lang tayo and i-review natin kung ano yung nangyayari sa merkado. Okay, so titingnan natin yung mga major coins, yung mga ETH, SOL, yung mga XRP, and syempre si BTC tingnan din natin at iba pa. Okay, so check natin kung ano ba nangyayari and sasagutin natin mamaya yung tanong kung Doc, bear market na ba? So kung kakain mo lang, nagkakape ka ngayon, okay, nakahiga ka na, no? Dr. Momentum and chill ka muna. Okay, so without further ado, tara, charting muna tayo. Punta tayo kay BTC. And of course, itong tinitingnan natin, major support. Saan nag-support yan? 76k level. Previously, resistance would be 110. Pero ano ba ang ginagawa ni BTC? Tingnan natin sa weekly. Okay, so sa weekly, napapansin nyo guys, merong tinatawag na head and shoulder pattern dyan. Okay, so this one is a bearish pattern. Yan, bearish pattern yan. Then kung mapapansin nyo, tinry niyang i-break out yung resistance dito sa 107k level. Kaya lang, nag-failed. Nag-failed yung breakout and then, ayun, nag-flash. Okay, saan ba yung breakout, Doc? Hindi namin ganong kabisado. Ito po yung sinasabi ko, breakout. Pero imbis na maging breakout, nakita nyo yung presyo, yung breakout guys, by the way, yung breakout, pagka tinatry niyang basagin yung resistance and successfully niyang binasag yung resistance. Pero in this case, nakita nyo yung haba ng wick ko. Kaya nangyari dyan, fake out yan tawag dyan. So imbis na breakout, sobrang dami palang sellers, yun nabuhusan. Ano nangyari? Nagtuloy-tuloy pa baba. As expected na natin yan. So ilang linggo na rin tayong walang trade. Pero sa Discord natin, meron kaming tinitingnan. So check na lang natin kung mai-trade namin yun this week. Pero hopefully may trade namin para meron naman kaming biyayang matanggap, no? So sige, check natin ano ba yung ginagawa ni ETH. Actually guys, kung down ang BTC o ang BTC ay mahina, so paano ba natin masasabi kung mahina yan, Dok? When BTC is forming a downtrend channel, katulad ng ginagawa dito, most likely lahat ng coins bagabagsak din, no? So meron mga short term plays dyan, pero sa style ng trading natin, short term player tayo pero more on momentum tayo. So hinihintay natin mag-momentum yan pababa o mag-momentum pataas. Pag ganitong choppy yung market, nagko-consolidate lang, medyo wala tayo niyan. Okay? So on the sidelines lang tayo, Netflix and chill. So dito sa ETH, ano bang ginagawa? So ganun din, ano? So punta tayo sa daily. Check natin yung weekly niyan at binrake na nga yung support level na 2096. So currently 1889 na tayo. Next support niyan would be let's say here 1400 to 1500. Okay, so diyan na papunta yan in case na magtuloy-tuloy yung bagsak ni BTC. So kung nakabili ka dito, iniisip mo, magre-recover pa kaya to? Yes, magre-recover yan, I think, for the next 5 years. Pero not now na mahina pa si BTC. So yan si ETH, nothing special there, just a typical market cycle. Kung tinitingnan nyo to in the long term, nagko-consolidate na lang siya, no? It's a big consolidation, it's a big range. So ano bang tinitingnan natin para maging attractive to sa atin? Dapat i-break mo yung 4,879 level para magparabolic ka, because that is gonna be the all-time high resistance. So yan yung tinitingnan natin mga momentum players bago natin pasukin yung isang coin.
So tinitingnan natin kung magbe-break yung mga major resistance, kasi sa momentum trading we buy high and we sell higher. So Doc, ano ba yung ATH na pinagsasabi mo na yan? So tingnan natin naman to si XRP. Kung mapapansin nyo guys, ito yung sinasabi kong power of all-time high. Okay, so lagi ko itong dinidiscuss sa video, pero in case na hindi nyo pa ako kilala, palagi ko itong dinidiscuss, lalo na sa mga students ko. Okay, so ngayon ibibigay natin to for free dahil lang gusto naman natin palagi, syempre, makapagbigay ng value sa mga baguhan at mga kababayan natin Pilipino. Okay, kasi ang layunin ng page na to is to educate and at the same time bigyan ng eye-opener yung mga kapwa natin Pilipino na bukod sa trabaho meron pang extra income na pwede tayong maaral o magawa. Basta ibibigyan natin yung best natin mag-aral at saka yung effort and time natin. Okay, so discuss natin yung all-time high. So i-memorize nyo tong pattern na to guys ha. Kung mapapansin nyo, sige, i-delete natin tong mga lines na to. Kung mapapansin nyo, ang ginagawa ni all-time ni ETH, ang ginagawa niya, nagsa-sideways lang siya. Ang tawag nga pala dito sideways. It's a big consolidation range, okay? So, dito sa XRP, ganun din yung ginawa niya. Before. Pero ngayon, syempre, umakyat na yan, diba? Pero hindsight na yan, pero na-trade natin yan. I think nabili natin yan around 0.9 nata natin nabili or around dito sa 1.7. Basta na-trade natin yan. Pakita na lang natin yung screenshot. Or may post naman ako sa page. Ngayon, lumalayo tayo sa topic, ano? So, check natin dito. As you can see here, kung hindi mo pa nakikita tong, syempre umakyat na yan, pero kung hindi mo pa yan na-drawing, alam mo na itong si XRP, ganun din ang ginagawa. Diba? It's a big consolidation range. And then, after it broke out, as you can see, it broke out from a long consolidation. So, dito yung second resistance yan. Pero in this case, ang context nito is multi-year high breakout. So, after a big consolidation, nag-break yan here. So, pagka-break yan dito, ano nangyari? Boom. Sumabog yung presyo. So, in this case, akala mo pag nag-break, we buy high, pero hindi pa pala. Hindi pa pala yun yung highest. High siya, yes, pero hindi pa yung highest. At umakyat. So, ano ba ang ginagawa na ni XRP ngayon? So, it is forming a consolidation. Actually, I'm quite impressed with this coin. Why? Because yung iba, buwabagsak na. Si Ethereum, si Solana, nagko-create na ng lower low and lower high. So, lower low here, from low, and then here, and then lower high. Ayan. So, pag ganyan yan, no? Nag-create na ng ganyan. Nagaganyan ng pattern. Pero ito si XRP, kung papansin niyo, medyo malakas pa siya. Why? Hindi siya malakas pero hindi rin siya mahina. Why? Because nagke-create lang ng tinatawag nating sideways pattern. Okay? At pagka bumalik si BTC or in case gumanda si BTC, nagbago yung ihip ng hangin, nagkaroon ng bull trap, isa to sa mga tinitingnan nating coin. Okay? So, ganun lang ako mag-analyze. Sobrang basic lang, pero in essence, tinitingnan ko siya talaga kung ano yung ginagawa ng presyo. Okay? Pero at the same time, hindi ko lahat tinitrade yan. Meron lang akong specific rules and yun yung fina-follow natin religiously. Okay? So, ano ba nangyari kay Solana? So, si Solana from 295. So, almost 300. Akala ko magpaparabolic na to.
dahil nag-break na ng all-time high. Pero in this case, ito yung isa sa mga case study na nag-fail. So bakit ba nag-fail yan? As you can see, nag-form ng breakout yan, nag-form ng high and then higher high, pero ang RSI niya high and then lower high. So dapat pagka magbe-breakout ka, dapat ang RSI mo mas mataas sa previous RSI nito kasi mas mataas ka na ngayon eh. Pero nangyari dyan, tawag na divergence. So that's one of the reasons why hindi nagtuloy yung breakout, kasi merong divergence. In essence, merong underlying weakness. So pinilit ang tawag dyan, pinilit lang ng mga traders iangat para masabi na nag-breakout at para matrap yung mga tao na bumili. Uy, all-time high na to. Pero in essence, divergence lang kasi wala silang RSI o hindi nila na-check yung RSI. Kaya hindi naging aware yung mga bumili dyan. Okay? Pero again, divergence is just one key factor. Marami factors dyan. Isa lang yun sa mga tinitingnan natin as a trader. Okay? So kung alam mo yung divergence, may iwasan mo. Probably, most likely, may iwasan mo yung mga ganitong scenario. And ano na ba nangyari? Downtrend channel. Downtrend channel, ano? So, check natin kung saan papunta yan. Pero next support nyan would be 109, 113. Okay? So, ito check naman natin si Pi. Si Pi, ano? Marami ata nag-request dito. Sige, last na to. Si Pi. Tapos, ano na tayo? Closing na tayo dahil medyo mahaba na yung video. Ano bang ginagawa ni Pi? Punta tayo sa weekly. Upper resistance would be, all-time high resistance would be $3. And body resistance would be 1.89. Tama ba? 1.88. So, ano ginagawa niyan? Nagke-create lang yan ng consolidation. So, Fibonacci natin. Nagke-create lang yan ng consolidation. Once na, take note of this guys once na ma-break itong $3, expect mo na magpa $5 yan. Okay? So, i-repost ko na lang tong video na to kapag nangyari yon. Pero once na ma-break yung $3, expect high likely. Again, I'm not saying I'm sure, but high likely chance magkakaroon yan ng momentum pataas. $5. Okay? So, Doc, bakit ganoon? Again, diniscuss natin power of all-time high. And itong si Pi, maganda yung community nito and maraming supporters, marami din bashers. Pero in essence, ang sinasabi ko, pag nag-break yan, maraming mata ang mag-aabang dyan sa level na yan. At once na successful na break yan, see you at 5 pesos. Hindi ko ito hinahype pero once na ma-break lang yung $3. Okay? So, ano ba yung tinitingnan namin? So, i-share ko sa inyo, no, kung ano yung tinitingnan namin. Sa mga tinitingnan namin, si auction. Okay? So, si auction, nakita naman natin, ganda na ang ginagawa niya. So, nagkaroon ng breakout from its previous resistance. Dyan. And then, mayroong resistance dito. Yan yung mga tinitingnan namin. And ano ba yung tinitingnan namin as a momentum trader? Chine-check namin kung mag-hold ba yung support level dito sa 22.8. And from there, may tinitingnan kaming entry point dyan na nakaset na sa ating Discord. Pero hindi ko gaano kasi ma-discuss guys kasi that would be unfair sa aming sa estudyante ko. Pero in essence, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ba yung proseso namin. Pero hindi namin to binili na ngayon Hindi namin to binili na kagad ngayon. In essence, may tinitingnan kaming trigger o key level na pag pumunta yung presyo doon namin iti-trade to. Pero kung hindi pumunta yung presyo at gumanyan yan, wala namang problema doon. Okay? Again, we are just trading in probabilities.
hindi natin kailangan i-predict yung market. Ang tinitingnan lang namin kung saan ba yung pinakakikita kami sa pinakamabilis na panahon. That's momentum. Buy high, sell higher. So in essence, in case na mag-materialize to, at least na-share ko sa inyo kung ano yung tinitingnan namin. Pero hindi ko pa gaano ma-share yung strategy kasi nga exclusive yun para sa Discord student natin and respect to them. Okay, so sana mayroon kayo natutunan sa all-time high and sa watch listing process. By the way, ang gamit ko is TradingView. So kung gusto nyo matutunan kung paano ako nag-watchlist, gawin natin tong interactive. Sige, bigyan ko kayo ng tip kung paano ako nag-watchlist. Kasi in essence, nakalagay dito 500, no? Nakita nyo, 500. Pero kung hindi nyo alam i-set up yan, lalagay dyan 5,000. 5,000 plus coins yan, malilito kayo. Pero pag kinoment nyo TradingView, comment TradingView, in essence ibibigay ko kung paano ko sineset up yung TradingView ko para ma-filter lahat ng mga coins ayon sa broker nyo. Kasi pagka in essence hindi nyo pinilter ito, 5,000 coins ang lalabas dyan. So try natin yan. Ano ba yung sinasabi mo, Dok? Ang dami mong alaman. So yan, 51,305. Paano ko na-filter to 500 coins? Comment nyo lang TradingView and then I will send the instruction to you para mas in-depth yung process mo on watch listing. So yun lang. God bless. Gusto ko lamang interactive tong video na to. Sana may natutunan ka. Dr. Momentum out.